Dear IFM, wala namang mali sa pagpapakita at pagpaparamdam ng pag-ibig mo para sa taong mahal mo, pero kung may ibang naaapektuhan sa ginagawa mo, mas magandang itigil mo na lang ito. Ako nga pala si Ron Vic, 29 years old. Nagtatrabaho bilang isang team leader sa isang call center sa Quezon City. At aminadong lagi akong nakikinig sa Dear IFM. Napakaganda kasi ng mga kwentong ibinabahagi ng mga letter sender at isa ako sa mga taong madalas na nakaka-relate sa kwentong ito. Bilib din ako sa mga voice talents at sabi ko nga sa sarili ko, parang gusto ko rin maging katulad nila. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko kung bakit ko naisip na ibahagi sa inyo ang kwento ko. Pero sa tingin ko, magugustuhan ito ng mga kapwa listeners ko. Lalo na yung mga nagtatrabaho rin sa call center. Makaka-relate sila dahil ito ang mga madalas na maririnig mong kwento sa industriyang ito. Hey Sammy, nakabreak ka ba? Pwede ba kitang makausap? Opo TL, Ron Vic. Bakit po? May problema po ba? Oo, malaki ang problema mo. Naku, TL, sorry naman. Ano bang nagawa kong kasalanan? Huwag kang mag-sorry sa akin. Mag-sorry ka sa buong team natin. Ha? Madadama yung scores ng team dahil sa bumabagsak na scores mo. Sinasabi ko na nga ba eh. Ako na naman yung masisisi dyan eh. Ilang beses na tayo nakapag-coaching tungkol dyan, di ba? Bakit hanggang ngayon sumasablay ka pa rin, ha? Ginagawa ko naman po yung best ko, TL Ron Vic. Well, hindi pa sapat yung best na ibinibigay mo para sa team na to. Mahiya ka naman sa mga kasama mo. Grabe. Ang sakit nyo naman magsalita sa akin. Alam mo kung kinakailangan kong gawin yan para ma-motivate kita dito sa trabaho, gagawin ko. Sige na, bumalik ka na sa pwesto mo at ayusin mo na yung mga calls mo. Yes, TL. Ay, sandali. Si Ashley, wala pa ba? Wala pa po eh. Naku, sobrang late na niya. Kanina pa siya dapat dumating eh. Ay, naku, patay tayo dyan. Mayayari na naman yung team natin kapag ganyan. O sige na, baka ma-overbreak ka pa. Opo, TL. Ay, ang sungit talaga nito. Ay, speaking of, naman, andyan na yung bruha. Guys, sorry. Ay, sorry, tabi kayo dyan. Sobrang late ko na talaga. Mag-set up ako ng system ko, excuse me. Ashley, anong oras na oh? Bakit ngayon ka lang dumating? TL Ron Vic, sorry po talaga. Hindi po nag-alarm yung cellphone ko eh. Hindi po ako nagising ng maaga. Ay, sus, daming palusot. Bilisan mo na dyan at tulungan mo na kami sa mga calls. Sammy, ka na makisali dito at mag-focus ka dun sa trabaho mo. Mamaya dyan, di mo na mamalayan, napasukan ka na pala ng call. Daldal ka pa ng daldal dyan eh. Ay, sorry po, TL. Nakakahiya naman po kay Ashley. Siya na nga yung late, ako pa yung napagalitan. Ano yun? Ha? Ulitin mo, may sinasabi ka ba, Sammy? Oo, wala po. Magko-calls na po. Uy, ay, teka lang. Sino ba yung nagpadala ng flowers and chocolate sa akin? Meron na naman akong nakapatong dito sa workstation ko. Ilang beses na nangyayari to. Sammy, alam mo ba? Aba, ewan ko. Nilagay lang ni Kuya Guardian dyan eh. Baka yung boyfriend mo. Uy, imposible ha. Hindi magpapadala sa akin yung boyfriend ko ng flowers and chocolates. Kasi alam niyang hindi ako mahilig sa ganyan. Pero bilib din ako sa taong to ha. Talagang nag-e-effort siya. Hindi ko na patatagalin pa. Ngayon pa lang ay aaminin ko nang ako nga mismo ang nagpapadala ng flowers at chocolates kay Ashley. Siguro may mga nagsasabing, bakit hindi ko na lang aminin ang nararamdaman ko para sa babaeng ito? Para sa mga hindi nakakaalam, may mga kumpanyang hindi pinapayagan na magkaroon ng relasyon ang mga team leaders sa mga agents nila. Lalo na kapag nagtatrabaho kayo sa loob ng isang account. Isa pa, introvert talaga ako. Nahihiya ako at hindi ko alam kung paano i-express ang nararamdaman ko para sa isang tao, lalo na sa isang taong gustong-gusto ko. Umaarte lang akong mahigpit sa team ko, pero sa totoo lang, gusto ko lang na may tago ang pagiging introvert ko. Alam ko rin naman na wala akong pag-asa kay Ashley dahil nga meron siyang boyfriend at mukhang masaya naman siya sa relasyon nila. Pero syempre, meron ding lihim
sa likod ng mga ngiti na ipinapakita niya sa amin. Guys! Guys! Pagkatapos ng mahaba nating biyahe, nandito na rin tayo. O ano? Excited na ba kayo sa team building natin, ha? Of course! Ayun, nakala ko pagod na kayo dahil sa biyahe. Oo, pagod pero go lang! Hay nako, TL! Buhay na buhay ang dugo ng mga yan. Ngayon lang kasi nakatakas sa trabaho. Hindi. Ako rin naman kasi. Pagkatapos ng mga nakaka-stress ng mga calls, nakakainis. Napagbigyan ng team natin na magkaroon ng team building para makapag-unwind naman tayo dito. Nagpapasalamat ako sa inyo guys. Kung hindi dahil sa inyo, sa mga magagandang stats ninyo, hindi tayo mabibigyan ng gantong pagkakataon. Yes naman! Grabe talaga, TL Ronvic. Oy, alam mo, hindi ako makapaniwala. Dati, hirap na hirap ako sa mga scores ko, pero nagawa ko ring pataasin. Right, guys? Guys, magpasalamat din tayo kay TL Ronvic. Kung hindi dahil sa effective coaching at leadership niya sa atin, hindi natin maaabot ang success na to. Walang ano man yun. Guys, basta ako, ginagawa ko lang ang trabaho ko at responsibilidad ko sa inyo. Ang hinihingi ko lang naman, ayusin niyo yung mga scores niyo at be mindful sa behavior niyo sa trabaho. Yun lang. Sammy, ikaw na ang i-assign ko sa mga activities natin later, okay? Okay, TL. Akin ang bahala dyan. Okay, good. I'd suggest, magpahinga muna tayo at siguradong pagod tayo sa biyahe. Tawagin ko na lang kayo kapag ganda na ang dinner natin. Yes! Ashley, okay ka lang ba? Oo TL. Okay lang naman ako. Kanina ko pa kasi napapansin, bago pa tayo bumiyahe, sobrang tahimik mo na. Hindi ka naman ganyan lagi ah. Wala lang naman po to TL. Baka sa pagod lang. Kakagaling ko lang po sa shift ko bago tayo pumunta dito eh. Ano, hindi ba maganda ang pakiramdam mo? Magsabi ka lang, may dala akong gamot dito. Wala po akong sakit TL Ronvic. Ayos naman po yung pakiramdam ko. Okay lang po talaga ako. Oh, sige, sabi mo eh. Pero kung may kailangan ka, magsabi ka lang sa akin. Dito lang naman ako para tumulong sa'yo. Yan ang sinasabi ko eh. Sabi mo kanina okay ka lang. O hindi naman pala eh. Nandyan po pala kayo. Sorry. Sorry po. Hindi mo na kailangan mag-sorry sa akin. O ngayon dapat mag-sorry sa'yo eh. Private moment mo to tapos makaistorbo pa ako. Wala po kayong kasalanan TL. Nagpapahinga na po yata sila no. Babalik na po ako sa kwarto namin. Dali lang Ashley. Ikaw na muna umalis. Dito ka na muna. Ha? Pero bakit po TL Ronvic? Diba dapat po nagpapahinga na rin po kayo. Oo pero hindi mo maialis sa akin ng pag-aalala ko sa kung ano bang nangyayari sa mga agents ko, syempre. TL Ronvic, okay lang naman po ako. Hindi niyo na po kailangan mag-alala pa sa akin. Ashley, ayoko sanang isipin mong pinapakialaman kita pero okay lang bang malaman kung anong pinagdadaanan mo? Naku TL, hindi na po kailangan. Okay. Kung hindi ka komportableng sabihin sa akin, wala namang problema. Basta, pinapaalam ko lang sa'yo, nandito lang ako. Handa akong makinig sa mga problema mo. Salamat TL ang totoo po kasi niyan, masakit po talaga yung pinagdadaanan ko po ngayon. Ang totoo po, nakipag-break po sa akin yung boyfriend ko. Siya na nga po yung nakikipaglandian sa iba. Siya pa po yung malakas ang loob na makipaghiwalay sa akin. Pinilit ko pong ayusin pero ayaw niya na talaga.
Sobrang sakit po talaga para sa akin, TL, dahil mahal na mahal ko po yung boyfriend ko. Hindi ko lang masabi sa kanya pero gustong gusto ko talagang yakapin si Ashley sa mga oras na yon. Sobrang pinipigilan ko lang ang sarili ko dahil hindi ko pwedeng gawin yon bilang isang team leader niya. At ang magagawa ko na lang ay maging isang kaibigan at isang taong mapagkakatiwalaan niya na handang makinig sa mga problema niya. Kung ako lang ang masusunod, gusto ko talagang suntukin yung ex niya. Ang kapal naman ng mukha niyang saktan ang isang espesyal na babaeng katulad ni Ashley. At dahil sa ginawa niya, isinumpa ko sa sarili kong ako na lang ang papalit sa kanya. Ako na lang ang magbabantay at magpaparamdam kay Ashley kung paano siya dapat mahalin. Gagawin ko ang lahat-lahat para mawala ang sakit na nararamdaman ng babaeng nilalaman ng puso ko. Ashley? Anong ginagawa mo? TL, nag-set up lang po ako ng system ko. Magka-calls na po kasi ako. Mag-login ka lang tapos pinutin mo yung coaching. Yan. Di ka muna mag-handle ng calls ngayong araw, okay? Ano po? Sigurado po ba kayo, TL Ronvic? Ine-question mo bang pinapagawa ko sa'yo, Ashley? Hindi naman po. Pero bakit po coaching ngayon? May problema po ba sa mga scores ko? Oo nga naman po, TL Ronvic. Bukod pa sa minsan nalilate siya, wala naman pong ganong problema sa scores niya. Bakit siya lang magpapahinga? Sa'yo na mismo nang gagaling, Sammy. Nalilate din yan si Ashley minsan sa trabaho kahit paminsan-minsan lang. Nakaka-apekto pa rin sa scores ng buong team natin yan, ha? Pero maliit na bagay lang yung TL. Mabilis na coaching lang siguro yun, no? Bakit kailangan buong araw? Hindi siya na magtatrabaho ngayon, ha? Guys, naamoy niyo ba yun? Parang may mabango dito sa team natin. Baka po ako po yun. Actually, TL Ronvic, baka yung damit ko nga po inaamoy ninyo. Talaga, Ashley? Ano ba nilalagay mo sa damit mo para bumango yan? Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong kabloom. Yan pala yun? Ay, makagamit nga niyan para bumango rin yung damit ko. Ay, pero alam niyo kung anong hindi mabango? Yung parang naamoy kong special treatment na binibigay niyo para kay Ashley. Uy, Sammy, dahan-dahan ka naman sa mga pananalita mo kay TL. May maayos naman siguro siyang dahilan kung bakit niya ginagawa to. Ano na namang maayos na dahilan yon, ha? Sorry ha, pero para sa akin, parang hindi naman talaga tama to. Tama na yan! Ayokong minamasama niyo yung ginagawa ko sa mga kasama ninyo, ha? Sige na, Sammy, mag-focus ka na sa calls mo. Ashley, halika, coaching tayo. Doon tayo sa workstation ko. TL Ronvic, sorry po, pero sa totoo lang naguguluhan din po ako. Bakit kailangan buong araw na naka-coaching lang ako? Bakit? Ayaw mo ba yung ganyan? Makapagpahinga ka na nga sa isang buong araw eh. Dapat nga magpapasalamat ka pa sa akin. Minsan lang yung ganyang opportunity. Nakakahiya naman po kasi sa mga kasama ko. Sabihin niyo nga po sa akin yung totoo. Ano po ba talaga yung dahilan kung bakit ayaw niyo po ako magtrabaho? Dumaan ka sa matinding heartbreak, Ashley. Di ka pa fit para mag-take ng calls. Magpahinga ka na muna. Hindi po, TL Ronvic. Okay lang po talaga ako. Kayang-kaya ko pong magtrabaho. Ayoko naman pong maging petics lang dito habang nakikita kong nagpapakahirap at nagpapakapagod yung mga kasamahan ko. With all due respect po, TL ha. Babalik na po ako sa workstation ko. Wala na lang akong nagawa sa naging desisyon ni Ashley. Hindi na lang ako nakapagsalita nung bumalik siya sa workstation niya at nagsimula na siyang sagutin ang mga calls niya. Hindi ko na siya pinigilan pa dahil baka makahalata na siya, pati na rin ang mga taong nasa paligid namin. Alam kong mabait lang talaga si Ashley at gusto lang niyang maging patas sa mga katrabaho niya. Pero hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko. Ganito lang siguro katindi ang nararamdaman ko para sa kanya. At eto na lang ang alam kong paraan para maipakita at maiparamdam ito kung ang feelings ko para kay Ashley. Maaring hindi na tama ang ginagawa ko, pero wala na akong pakialam. Gagawin ko ang lahat para sa babaeng mahal na mahal ko. Hindi ko pa rin mapigilan ang sarili ko sa pagbibigay ng special treatment kay Ashley. Gaya ng sabi ko,
Eto na lang ang naiisip kong paraan para maiparamdam ko ang lihim kong nararamdaman para sa kanya. Lahat ng bagay na magiging pabor sa kanya, ibinibigay ko sa kanya. Hindi ko siya masyadong napapagalitan sa mga pagkakamali niya. Ina-approve ko agad ang mga vacation leaves niya. At kapag may mga request siya na may kinalaman naman sa trabaho, pinagbibigyan ko. May mga naririnig na akong bulong-bulungan na hindi na nagugustuhan ng buong team ang ginagawa ko dahil hindi nga raw ako patas sa kanila. Pero naging manhid na ako. Wala na akong pakialam. Desidido na akong ibigay ang lahat-lahat para sa babaeng mahal ko kahit magmukha pa akong masama sa tingin ng ibang mga tao. O ano, Ashley? Masarap ba yung pagkain dito? Okay lang naman po, TL. Masarap naman po dito. Talaga ba? Pero parang di nagtutugma yung sinasabi mo sa mga reaksyon mo. Masasarapan po talaga ako. Oo nga eh. Kaya lang napansin ko parang hindi mo rin nauubos yung mga nasa pinggan mo. Bakit niyo po ba ako tinatanong, TL Ronvic? Bakit po ba gano'n na lang ka-importante yung validation ko para sa'yo? Hindi, Ashley, relax ka lang. Nag-uusap lang tayo. Galit ka ba? Hindi naman po ako galit, TL. Napapansin ko lang, sobrang atensyon na yung binibigay mo sa akin kaysa sa mga kasamahan ko. Hindi naman. Kung yun ang pakiramdam mo, nagkakamali ka. Atas ako sa buong team natin, ha? Pero iba po yung nakikita namin, TL Ronvic. Parang lagi mo na lang akong pinapaboran. Hindi totoo yan, Ashley. Ang ibig ko sabihin, deserve mo naman ng kung anong ibinibigay ko sa'yo ngayon. Pero... TL Ronvic, hindi eh. Tignan mo to si Rachel yung mas may kailangan mag-take ng leave. Dahil dadalaw siya sa tatay niyang may sakit. Pero yung leave ko inapprove mo agad at hindi yung kanya. Di mo na kasi nagagamit yung leave mo, kaya ikaw yung pinayagan ko. Si Rachel naman kasi, madalas mag-leave yan, kaya ikaw naman yung pinapagbigyan ko ngayon. Ganun lang yun. Si Jason nga nagpaparinig na sa akin. Ilang araw na hindi nasusunod yung schedule ng lunch niya. Kesyo dahil ako yung pinapayagan mo agad na mag-take ng lunch ko. Yung naman si Jason, may ugaling abusado pagdating sa mga breaks niya. Binibigyan ko lang ng leksyon yung tao para matuto. Pero mali pa rin, TL. Dapat nasusunod pa rin yung schedule nila. Pati tuloy si Sammy nagagalit na rin sa akin. Kapag daw may nire-request sila sa'yo, hindi mo raw agad pinagbibigyan. Pero kapag ako, mabilis ka pa raw sa 4:00. Sobrang special treatment na raw yung ibinibigay mo sa akin. Hindi naman ganun, Ashley. Kung talagang hindi totoo yung sinasabi nila, bakit kailangan after ng shift natin yayayain mo ko sa mga paborito mong kainan? Bakit sa akin mo lang to ginagawa? Wala lang. Nag-enjoy akong kasama kayo. TL Ronvic, umamin ka nga. May gusto ka ba sa akin? Ashley, hinaan mo lang yung boses mo, nakakahiya eh. Yung mga ibang tao pa naman di. Di sagutin mo yung tanong ko. Yun ba yung talagang totoo? Na may gusto ka sa akin kaya hindi ka napatas sa mga agents mo? Oo, okay na. Sige, sige na, aminin ko na. Gusto kita. Hindi ko lang maamin sa'yo. Alam mo naman sa atin bawal na magkaroon ng relasyon sa team leader at sa agent niya. Ito lang ang paraan ko para maiparamdam ko sa'yo ang pagmamahal ko, okay? Ayoko lang naman na mapahamak ka. Pero lalo mo akong ipinapahamak sa mga ginagawa mo sa akin, TL. Sa akin nagagalit yung mga kasamahan ko sa team. Hindi sa'yo. Kaya parang awa mo na. Itigil mo na to. Maging professional naman tayo sa trabaho. Kapag nagpatuloy pa to, magsusumbong na ako. Aminin kong natakot din ako sa mga ibinanta sa akin ni Ashley. Hindi lang dahil sa maaari akong mawala ng trabaho, kung hindi mas takot akong mawala na ng tuluyan sa akin ang babaeng mahal ko. Narealize ko ring mali na talaga ang ginagawa ko. Nang dahil sa nararamdaman ko para sa kanya, naging bulag na ako sa pangangailangan ng mga taong hinahawakan ko. Hindi na ako nagiging patas sa kanila. Magmula noon, ibinalik ko ang dating approach ko sa team ko. Naging stricto na ulit ako kay Ashley. At hindi ko na pinapakita sa team ko na binibigyan ko siya ng special treatment. Siguro naman, sapat na ito para hindi na siya magalit sa akin. Pero kahit ano palang gawin ko, mukhang wala na akong magagawa. Talagang napapalayo na sa akin ang babaeng nilalaman ng puso ko. TL Ronvic, may ginagawa po ba kayo? Gusto ko lang po sana kayo makausap.
Oh, Ashley, wala naman pero ba't hindi ka pa umuwi? Tapos na yung shift mo, di ba? Opo, TL. Kaya lang, importante talaga yung sasabihin ko eh. Sige, umupo ka dyan. Bago mo muna sabihin yan, gusto ko munang humingi ng sorry sa'yo sa lahat ng mga nangyari. Wala na po sa akin yung TL. Hindi ko na po masyadong iniisip yun. Pero po, may kinalaman po dyan yung sasabihin ko sa inyo. Kung isusumbong mo ako sa mga nakatataas, Ashley, hindi naman kita masisisi. Oo, nagkamali ako pero dapat ko ring tanggapin yung mga consequences ng mga ginawa ko. Hindi po yun, TL. Malaki po ang nagawa nyo para sa akin. Sa amin, ng buong team. Ayoko lang po na mapahama kayo. Salamat. Pero kung ganun, edi ano yung ipapaalam mo sa akin? TL Ronvic, sorry. Pero nakapag-desisyon na po ako. Magre-resign na po ako. Ha? Teka, bakit bigla-bigla naman yata to? Ashley, akala ko ba okay na tayo? Wala na tayong problema. Ba't kailangan mo pang mag-resign bigla? May kasalanan na naman ba ako sa'yo? Wala naman po, wala, TL, wala. Bumawi naman po kayo sa akin. Itinama niyo po yung mga pagkakamali ko. Ibinilik niyo po yung pagiging patas niyo sa buong team natin. Oh, yun naman pala eh. E di dapat walang dahilan para mag-resign ka. Actually, umamin ka. May umaaway ba sa'yo dito? Yung totoo po, hindi naman po nila ako inaaway. Pero hindi na rin po naibalik yung dating samahan namin. Naging malamig na po talaga yung pakikitungo nila sa akin. Ay, Diyos ko. Sensya ka na. Napahamak ka pa ng dahil sa akin. Sige, huwag kang mag-alala. Pagsasabihan ko sila. Ay, wag na po, TL Ronvic. Kilala ko po sila kapag ginawa niyo po yan, lalo po sila magagalit sa atin. Sa bagay. Tama ka naman dyan. Pero wala na ba talaga akong magagawa para pigilan ka sa pag-resign mo? Wala na po, TL eh. Desidido na rin po ako. Ayoko po sanang umalis at home na po kasi ako dito. Pero dahil nga po sa mga nangyari, nahirapan lang po ako. Parang sign na po yata ito na kailangan ko nang umalis. Kung yan na talaga ang desisyon mo, edi okay. Ano pa bang magagawa ko? Oh, good luck. Sana maging successful ka kung saan ka man mapunta. Alam kong kasalanan ko kung bakit nangyari to pero sana hindi ka mahirapan sa lilipatan mo. Totoo lang, ayoko talagang mag-resign si Ashley. Nasasayangan ako sa potensyal niya bilang isang magaling na agent at nakikita ko ring pwede rin siyang mag-handle ng sarili niyang team. Pero ako rin naman ang dahilan kung bakit siya nahihirapan at kung bakit siya nakapagdesisyon na umalis na lang para sa mga kasamahan niya. Kasalanan ko kung bakit siya nasira sa kanila. Kaya wala talaga akong pwedeng pagpilian kung hindi ang payagan na lang siya. Ayoko nang masaktan pa siya ulit nang dahil sa pagiging makasarili ko. At bukal sa loob kong pakawalan siya para makuha naman niya sa ibang kumpanya ang magandang career na deserve naman niya. Napakasakit para sa akin pero ito ang tamang gawin. Sa loob ng ilang buwang wala siya, napakalungkot pero kailangan kong tiisin ito para sa kaligayahan ng babaeng mahal ko. Sammy, may call ka ba? May tatanong lang sana ako sa'yo. Wala naman akong call, TL. Bakit? Anong problema? Nakita mo ba yung loko-lokong naglagay ng flowers at chocolate sa workstation ko, ha? Ay, yan po ba? Nakita ko lang pong nilagay lang ni Kuya Guardian eh. Nagulat nga po ako at kayo yung binigyan ng flowers and chocolate. Bawalang ya si Raulo yun, ha? Yung hayop na yun. Lakas ng one-trip sa akin, ha? Ay, Tia Ronvic. Siguro merong may crush sa'yo dito, ano? Namiss ko tuloy si Ashley. Naalala mo yung TL? Yung araw-araw may nagpapadala rin sa kanya ng ganyan. Oo na. Sige na, pumasok ka na. Pasok pala ulit yung guard dito, ha? Kausapin ko nga lang. Bumalik ka na sa calls mo. Go. Ay, Sir Ronvic! Kumusta po? May papagawa po ba kayo? Kuya Jerry, ikaw ba yung nagpadala ng flowers doon sa workstation ko? Pati yung chocolates? Ay, oo sir. Ako nga po. Oh, sino ba yung nagpadala ng mga yan, ha? Sabihin mo nga sa akin, nakaka-bad trip na eh. Ay, pasensya ka na sir. Hindi ko pwedeng sabihin eh. Bakit hindi? Isumbong kita sa superior mo, ha? Sir Ronvic naman. Masyadong mainitin yung ulo mo. Naalala mo noon,
Ako yung inuutusan mong maglagay ng flowers at chocolate sa workstation ni Ma'am Ashley. Kaya ganun lang din po ngayon. Ay magpasabi ng nagpadala kung sino siya. Kaya hindi ko rin po ibibigay sa inyo yung pangalan niya. Kanina pa ako naghihintay dito. Ang akala ko, hindi ka na makakarating eh. Sorry. Sa sobrang init ng ulo ko, di ko napansing meron palang nakasingit na papel doon sa bulaklak na binigay mo. Ang nakalagay, magkita tayo sa paboritong restaurant mo. Pauwin na ako nun, nakita ako nun. Okay lang. Ang ina-expect ko nga, babaliwalaan mo na lang yun. Hindi ka na makakapunta, ganun. Nagpapakasakali lang ako. Mabuti nga, nakita kong nakapasok si Kuya Jerry kaya naipadala ko na yung flowers and chocolates sa'yo. Ibig mong sabihin, alam mong ako yung nagpadala sa'yo ng flowers at chocolate sa'yo nun. Saka ko lang naisip na ikaw yon pagkatapos kong mag-resign. Ikaw lang naman yung kilala kong gagawa niyan para sa akin eh. Kahit nga yung ex ko, hindi magagawa sa akin yan. Naku, ikaw talaga. Gumanti ka pa ha. Kumusta ka na, Ashley? Saan company ka na ba lumipat? Wala pa akong nalilipatan. Gusto ko munang magpahinga. Napagod din naman ako sa trabaho natin dyan eh. Sa bagay, may point ka rin naman. Dami mo rin pinagdaanan, no? Nung kasama mo kami. Ay, ayun na nga eh. Kaya siguro hindi pa ako makalipat. Kasi hindi pa talaga ako nakaka-move on. Parang may kailangan pa akong gawin bago umalis. Oh, at ano naman yun? Yung pagtripan ako, ha? O ayan ha, sa dami ng mga atraso ko sa'yo, siguro naman, sapat na yung pantitrip mo sa akin kanina para makabawi na ako sa'yo. Hindi lang naman yun, TL. Meron pa kasi akong hindi nasasabi sa'yo. Huwag ka sana mabibigla at huwag ka sana magagalit. May sasabihin ka sa akin? O sige, ano na naman yan? Ikaw, Ashley, nawala ka lang ng ilang buwan, puro ka nakalokohan, ha? Hindi. Seryoso talaga ako. I love you, Ron Vic. Ano? Teka nga lang, naparami yata yung kaping nainom ko eh. Tama ba yung narinig ko, ha? Ashley, alam kong malaki ang atraso ko sa'yo, pero huwag naman ganito. Alam mo naman yung nararamdaman ko para sa'yo, di ba? Huwag mo akong paglaruan. Hindi kita pinaglalaruan, Ron Vic. Mahal kita. Dati ko pa to nararamdaman sa'yo eh. Ayoko lang natanggapin kasi nga baka kung ano na lang yung sabihin sa atin ng mga tao. Pero nung nawala ka sa buhay ko, masakit eh. Hinahanap-hanap na kita. Pag-isipan mo muna yung mga nararamdaman mo, Ashley. Sa larangan ng pag-ibig, hindi pwedeng pabigla-bigla. Alam mo naman yung mga pinagdaanan natin eh. Hindi biro yung mga pwedeng mangyari sa atin kapag ako yung pinili mo. Alam ko na yon, Ron Vic. At handa na ako sa mga haharapin natin. Ikaw na lang talaga yung pinipili ko dahil ikaw lang naman ang laman ng puso ko ngayon. Huwag ka matakot. Magkasama tayong haharap sa mga pagsubok. Tsaka kakayanin ko. Alam ko namang mahal na mahal mo ko eh. Hindi talaga ako makapaniwala sa manangyari. Yung babaeng dating pinagmamasdan ko lang dahil hindi ko maamin sa kanya noon ang nararamdaman ko, mahal din pala ako. At sino ba ako para tanggihan ang pag-ibig na inialay niya para sa akin? Hindi ko na patatagalin pa. Aaminin ko nang magkarelasyon na kami ngayon ni Ashley. At ang totoo, nagsasama na rin kaming dalawa. Wala na rin naman naging problema dahil nagtatrabaho na rin siya sa ibang kumpanya. At nagawa ko na rin pag-ayusin sila ng mga dating ka-teammates niya na nakasamaan niya ng loob. Maaaring marami kaming pinagdaanan ng mga pagsubok at mga pagkakamali bago kami dumating sa puntong ito, pero ang mahalaga sa akin, kasama ko na ngayon ang babaeng matagal nang inaasam-asam ng puso ko. Hanggang dito na lang muna at nagpapasalamat ako sa Dear IFM sa pagkakataong maibahagi ko sa inyo ang kwento namin ni Ashley. Nagmamahal, Ron Vic.